Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihing nilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ng ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at iyamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao na Jesucristo ang anak mo. Undangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami na kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayong magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pumbutihing Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Tayo ngayon ay nagtipon upang purihin ang Diyos na banal. Gayon din ating ipagdangal si Mariang nagdulot ng kagalakan sa lahat. Turo ng Inang Birhen ay tupdin ang habilin ni Jesu Kristo. Kaya tayo ay makisalo sa banal na piging ng poon. Tayo ngayon ay nagtipon upang purihin ang Diyos na banal. Gayon din ating ipagdangal si Mariang nagdulot ng kagalakan sa lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumenyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami
Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan. Kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos para sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Makabeyo. Noong mga araw na iyon, naglalakbay ang Haring Antiochos sa mga lalawigan sa loob ng bansa. Nabalitaan niya na may lungsod na tinatawag na Elmain sa Persya. Bantog ito sa kayamanan sa pilak at ginto. Hindi lamang iyon, pati ang templo roon ay maraming kayamanan tulad ng mga gintong helmet, baluti at mga sandata. Ang mga ito ay iniwan doon ni Alejandro anak ni Haring Felipe ng Macedonia, ang kauna-unahang hari ng Gresya. Sa paghahangad ni Antiochong Matamo ang mga kabayamanang ito, pinalak niya lusubin ang lungsod. Ang balak na ito ay umabot sa kaalaman ng mga taga roon. Nabigo ang kanyang panukala sapagkat nilabanan siya ng mga taga roon. Malungkot siyang umurong at nagbalik sa Babylonia. Nasa Persya ang Haring Antioco nang may magbalita sa kanya na napipilan at umurong ang mga hukbong pinasalakay sa Judea. Nabalitaan din na si Lysias at ang malaking hukbo nito ay napaurong din ng mga Israelita. Ano pat ang mga Israelita ay bantog na sa lakas dahil sa nabihag nilang mga tauhan at kagamitan ng mga hukbong kanilang nalupig. Umabot din sa kaalaman niya na inalis na ang tinatawag niyang kalapastangan ng walang kapantay na inilagay niya sa altar sa Jerusalem at ang templo ay pinaligiran ng mataas na pader. Pati ang kanyang lungsod ng Betsur ay iginawa ng kuta. Sa mga balitang ito'y natakot ang hari at lubang nabahala. Bunga ng kanyang mga kabiguan, siya'y nagkasakit at naratay sa banig ng karamdaman. Maraming araw na naig sa kanya ang matinding kalungkutan, hanggang sa maramdaman niyang malapit na siyang mamatay. Dahil dito, tinawag niya ang lahat niyang mga kaibigan at ganito ang sinabi. Matagal na akong di makatulog dahil sa pag-aalala. Naitatanong ko sa aking sarili kung bakit ko dinaranas ang ganitong kahirapan. Alam naman ninyong hindi ako mahigpit sa aking pamamahala. Ngunit naaalala ko ang aking masamang ginawa sa Jerusalem. Inalis kong lahat ang mga kagamitang pilak at ginto sa templo at ipinapatay ko ang mga mamamayan ng Judea kahit walang dahilan. Alam kong ito ang dahilan ng aking mga kahirapan. Ngayon, ako'y mamamatay sa ibang lupain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ni ating pong itutugon. Poon pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Ulitin po natin. Poon pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Kahanga-hangang ginawa mo poon aking isasaysay. Dahilan sa iyo ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon naming kataas-taasan. Tugon. Poon pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Makita ka lamang ay nagsisiurong ang aking kaaway.
Dahilan sa takot, sila'y nadarapa hanggang sa mamatay. Iyong hinatulan yaong mga hintil at mga balakyot. Alaala nila sa balat ng lupay, pinawi mong lubos. Tugon. Poon pupurihin kita, sapagkat ako'y ligtas na. Itong mga hintil nahulog sa hukay na ginawa nila. Sa kanilang bitag na unang sa akin ang nahuli sila. Di habang panahon na pababayaan ang nangaghihirap. Maging mga api, may bagong pag-asa na muling sisikat. Tugon. Poon pupurihin kita, sapagkat ako'y ligtas na. Tumayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Ng Diyos. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumenyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang Saduseyo'y hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay. Gayun din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito. Isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay, namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa 7 ang kikilalaning asawa niya, yamang napangasawa niya silang lahat? Sumagot si Jesus, sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae nag-aasawa. Ngunit ang mga lalaki at babaeng karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel at sila'y mga anak ng Diyos, yamang muli silang binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay, sapagkat sa kanyang kasaysayan, hinggil sa nagliliyab na mababang punong kahoy, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa Kanya'y buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga iskriba, magaling ang sagot ninyo, Guro, at wala nang nangahas na magtanong sa Kanya ng anuman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo pong lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ika-33 linggo sa karaniwang panahon, huling araw para po sa linggong ito bago natin po salubungin at ipagdiwang ang kapistahan ng Kristong Hari o Christ the King. Kaya muli atin pong balikan ang ilan sa mga
magagandang mga salita na atin pong narinig sa buong linggong ito. Nung Lunes, sinabi po ni Jesus, mangyari ang ibig mo, pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Na pinapaalala sa atin kung gusto natin gumaling, kung gusto nating mabago ang ating buhay, dagdagan mo yung effort. Kasi dito, yung kwento tungkol sa isang bulag, no, na sumisigaw at sa kabila ng napakaraming tao, narinig ni Jesus ang kanyang sigaw dahil ito ay may taglay na pananalig. Kaya gumaling siya at tumunod kay Jesus at naglingkod. Nung Martes, ang sabi naman ni Jesus, no, dahil ito naman ay tungkol sa kwento ni Zaccheo, isang maniningil ng buwis, at siya'y umakyat ng puno upang makita si Jesus, pero siya po ang nakita rin ni Jesus. At siya po ay pinababa. No, sabi ni Jesus, Zaccheo, bumaba ka agad, sapagkat kailangan kong tumuloy sa buhay mo. At sa pagpatuloy ni Zaccheo no, sa kanyang bahay, doon nagsimula ang pagbabago. Totoo naman po, no? Ang pagbabago ay hindi mo pwedeng maidikta sa isang tao. Kahit anong gawin natin, hindi natin mababago, mapipilit ang isang taong baguhin ang kanyang sarili, tanging siya lamang. Lalo tigit, mangyayari ito kung kikilalanin at tatanggapin si Jesus sa buhay. Doon makakaya natin baguhin ang mga dapat nating baguhin. Nung Miyerkules, sabi naman ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Hindi tayo tumitigil, hindi tayo pwedeng makampante na mayroon na ngayon, kundi pinag-iibayo pa natin, ini-improve pa natin ang kung ano ang ibinigay at ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Lahat ay nakatanggap, lahat ay pinagkatiwala ang pangasiwaan, ang ari-arian ng ating pong Panginoon. Nung Huwebes, sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Ito yung sandali na kung saan bago pumasok sa Jesus sa Jerusalem, natanaw na niya ito at kanyang tinangisan. Kahapon, Biyernes, pinaalala ni Jesus, no, sabi nga nung pumasok siya sa loob ng templo at nakita niya ang napakaraming nagtitinda at ito ay kanyang ipinagtabuyan at pinaalala sa lahat na ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. At ngayon, sa araw na ito, narinig natin yung pahayag, no, na bahagi ng sagot ni Jesus doon sa katanungan ng isang Saduceo tungkol sa pagkabuhay. Medyo overacting, no? Exaggerated yung paggamit ng halimbawa nitong Saduceong ito na tungkol din naman sa mga bagay na hindi nila pinaniniwalaan tungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay. Sabi ni Jesus sa kanya, sa buhay na ito, ang lalaki at mga babae nag-aasawa, ngunit ang lalaki at babaeng karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Ang sinasabi lang din sa atin, lahat ay may katapusan. Sa unang pagbasa, nagtatapos na ang kwento ng pagpapahirap nitong si Haring Antioco sa bayang Israel. Hindi na siya nagwawagi, kahit ano pang gawin niya, wala nang nagagawa ang kanyang kapangyarihan.
Ganun din sa ating ebanghelyo ngayon, may katapusan maging ang pag-aasawa. Kaya nga sa mga tinawag para mag-asawa, enjoyin nyo na yan. Ang pag-aasawa, dito lang yan. Kaya nga kapag kinakasal, diba, no? Till death do us part, kamatayan. Pagkatapos niyan, wala na. Bakit ba natin aalalahanin pa kung sino ang magiging asawa, no? Pagdating doon sa langit? Ang unang-unang tanong, makakarating ba tayo sa langit dahil sa ating mga pinaggagawa, dahil sa ating mga ugali, dahil sa ating mga ginawang pagkilos? Kinilala ba natin si Jesus nung tayo po ay nabubuhay pa? So, yun pa lang muna no? Hindi pa tayo doon. Makakarating ba tayo sa langit? Pagdating sa langit, wala na tayong aalalahanin. Tandaan niyo po ito, no? Pagdating sa langit, kung tayo po ay karapat-dapat na makarating sa langit, umarap sa ating hari, hindi na tayo mag-asawa, hindi na tayo mag-ina, hindi na tayo magkapatid. Lahat, sabi ni Jesus, para na tayong mga anghel. Na ang tanging kaligayahan natin ay ang makita at mapagmasdan ang Diyos. So, tapos na. Hanggang dito lang. Kaya dito pa lang, pagbutihin mo na. Kung ikaw ay may asawa, pagbutihin mo na mabuti, i-improve ninyo ang inyong relasyon, patamisin ninyo, paligayahin ninyo ang inyong buhay kung kayo ay may asawa. Huwag niyong gawing miserable ang inyong pagsasama. Kasi baka yan ang maging dahilan na hindi kayo mapunta sa langit. Supposedly, yung pag-aasawa, makatulong sa inyong maging mabuting tao kayo, makatulong sa inyo na tumupad at tuparin ang inyong pangako sa Diyos. Ano po, no? Kung sino man sa inyo, mga may asawa, sa ngayon, no? Sana napapag-usapan nyo rin kung nakatulong ba kayo sa isa't isa. Katulong ba? Napabuti ba? Habang may panahon pa, makabawi pa tayo, makabawi pa kayo, para mas masaya na magkikita kayo sa langit, di na bilang mag-asawa, kundi bilang mga anghel. Amen? Mahabaging Ama, marapatin po ninyong dinggin ang aming mga panalangin sapagkat nananampalataya kami sa iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Lumalapit kami sa Kanya sa pamamagitan ni Maria. Bilang isang sambayanan, taimtim tayong manalangin at sabihin, sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng aming binyag, kami ay tinawag mo sa pananampalataya. Naway patuloy kaming tumugon sa tawag ng mahal na Birhen ng Soledad para sa pagbabalik loob, pagsisisi at pagtatalaga ng aming mga sarili sa Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, idinudulog namin sa iyo mga pinuno ng aming pamahalaan. Ipagkaloob mo po sa kanilang katapatan sa paglilingkod at naway kumilos sila para sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino, lalo na ang mga nagugutom at naghihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming parokya, ang Nuestra Señora de la Soledad, at ang mga samahan na bumubuo nito, gayon din ang Arkidiocese ng Maynila at ang Simbahang Katolika sa bawat sulok ng mundo. Gawin mo kami masigasig na makibahagi sa mga gawain ng simbahan, maging bukas palad sa pag-aalay ng sarili, sa gawa at panalangin, at mamunga nawa ang lahat ng ito ng kabanalan, hustisya at kapayapaan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Solidad,
Ama, pakinggan mo kami. Si Jesus ay nananatili sa ating piling sa Santisimo Sakramento. Kaya kami po ay nananalangin para sa bukasyon sa pagpapari upang patuloy naming matanggap ang mga pagpapala ng Eucharistia na sentro ng Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ipinakita ni Jesus ang kanyang pagmamalasakit sa mga may sakit. Kaya't natatangi naming hiling na lingapin mo at palakasin ang mga kapatid naming may karamdaman at nanghihina. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idinadalangin namin ang lahat ng mga kapatid naming yumao na. Patawarin ang kanilang kasalanan at gantimpalaan sila ng tahanan sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Bilang ina, ipinakita ni Maria ang mga mabubuting katangian, lalo ng katapatan, pagpapakumbaba, pagsunod at kalinisan, upang hindi maging hadlang sa misyon ng kanyang anak. Kaya itinataas namin sa iyo ang mga kababaihan at mga ina ng tahanan na pagkalooban mo sila ng puso tulad ng kay Maria at maging inspirasyon nawa sila ng aming pamayanan at ng bawat mag-anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ang lahat ng ito'y iniiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Alay namin aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay, sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay mapaghindapan na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumenyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas sa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinapalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng na pupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakila. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan,
pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas sa panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at diadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat ng matuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Di ba, Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y nararamdaman. Wala akong takot pagkat ikaw ay nariyan. Alam ko ring ako ay di mo pababayaan. Mayroon pa ba kaya kung dapat pangambahan maliban sa aking mga pagkukulang? Di ba, Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y nararamdaman. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya
ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating pagkukulan ng panalangin ang mga yumao nating mga mahal sa buhay at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, hali kayo at samahan Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway pagkamiti ng may kapal. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, inihabilin namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo silang pabayaan at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang manigaya sa iyong piling kasama ng iyong anak ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan Sumainyo ang Panginoon at sumenyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exulis pidiepe, a te suspiramus, gementes et lentes, in hac lacrimarum vale. Ergo advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium postende. O clemens, o pia, adultis Virgo Maria. Pray for us, O Holy Mary, Mother of God. that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Almighty and everlasting God, by the cooperation of the Holy Spirit, you prepared the body and soul of Mary, glorious Virgin and Mother, to become the worthy habitation of your Son. Grant that by your gracious intercession, in whose commemoration we rejoice, we may be delivered from the present evils and from everlasting death. To the same Christ, our Lord, Amen. may the divine assistance remain with us always. Amen. Magandang umaga po. Magandang umaga. Nuestra Señora de Soledad, inang mapatis ng mga hirap, nagbata ng pasakit dahil sa Diyos sa atas, o
dakila ka, Nuestra Señora de Soledad, mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Si Jesus ay sinubaybayan bilang isang inang tunay, kami sana'y magpapabayaan. O ina ng aming buhay, kami rin ay arin mo, mga anak mo na mahal. Nuestra Señora de Soledad, inang mapagtis ng mga hirap, nagbata ng pasakit dahil sa Diyos na atas. O dakila ka, Nuestra Señora de Soledad. O dakila ka, Nuestra Señora de Soledad.